Hello sa ating mga kapis wifi natin dyan, mga kapitupi. Mapa wireless man or mapa wired is welcome sa ating panibagong video. So meron akong katanungan na sasagutin ngayon. Ang tanong niya is kung paano daw ikabit yung Mediacon. So dahil nagtanong ka, ma'am, sir, ay welcome sa fiber optic world. So hopefully maging successful ang setup mo. Kaya gawa natin ng video kung paano ito ikabit. At baka sakali yung iba dyan is pakakuha ng idea. Yung may mga idea na kung paano ikabit ang Mediacon is sa video natin baka may makuha kang idea. Kaya panoorin ang buong video natin, guys. So of course, para ipakita natin ang setup, Mediacon is short term for media converter, no, galing sa UTP patungo sa fiber optic. So meron tayo nito. Hindi ito paid promotion ng Netlink, pero ang Netlink is leading brand sa Pilipinas ngayon na nagsusupply ng mga fiber optic materials like Mediacon at fiber switch. Ayan, so sa loob is meron siyang dalawang Mediacon, ayan, A and B, at meron din siyang dalawang adapter. Okay, so ang adapter niya is 5 volts 1 ampere. Usually sa mga binibigay ni Netlink ngayon is 5 volts 2 amperes. So kung paano ba ito, guys, malalaman kung A ba siya or B. So yung nagsimula ako sa fiber optic is tingin ako ng tingin kung asan na A, asan ng B dito. Ayan. So kalaunan is paano mo lang makikita mo lang ng difference ng A at B. So sa Mediacon na ito yan, bagong-bago pa to, so pwede niya itong bilhin. Nasa Bukidnon wala ako ngayon. So makikita mo dito sa likod, ayan. Okay, so baliktad siya. HTB yan, guys, HTB. Ayan, makikita mo ibang kulay, 3110A, tapos HTB 3110B. So yan ang determinants ng A or B. Okay, so hindi pwedeng gagamit ka ng Mediacon, yung source mo is A, tapos yung receiver mo is B. Hindi pwede kasi walang internet na mangyayari. Okay, so dapat A or B siya. A at B pala. Okay, so pwede B ang source, A ang receiver. Basta A at B ang kabilaan. Okay, hindi pwede magkapareho. So ngayon is ipapakita ko sa inyo kung paano ito set up. Meron pala dito ang TXRX. So ito yung Mediacon, guys. For example, dito tayo sa A. So ito ang maging source natin. And then TXRX, ayan, makikita mo sa taas. Okay. So pareho sila TX. Isa lang itong, baka malito kayo. Isa lang ang bukas dyan, guys. Isa lang. So yung TX lang. Ayan. So isa lang siyang bukas. Tapos 6 na ilaw. Ayan. So kapag yung input ng UTP is good, tapos yung input ng fiber optic is good, may receive transmit ng data, mag-iilaw ang 6 na green lights na ito. Ayan, so mga gigabit, tapos yung source nyo na switch hub or mga ports is non-giga lang, may isa na hindi ilaw dito. Yan, so mga gigabit. Meron kasi ibang klase ng Mediacon, guys, which is gigabit. Itong akin is non-giga. So makita mo 10100 base. Yan. Ayan. So meaning non-giga siya. So ano lang kasi itong setup natin. Ang paggamitan ko nito is pang bahay, tapos malapitan lang. Okay, tapos nasa mga 10 or 20 MB lang ang ipapasa ko na internet. So main purpose ng ating Mediacon, guys, is para lang siyang UTP cable na hinabaan mo. Kasi yung UTP cable, ang maximum na ma-deploy mo is nasa mga 100 meters. Tapos pangit na ang internet nun. Okay? So siguro mga 50 meters goods pa, okay pa ang internet. Pero kapag kahit pure copper na UTP cable is pangit siya. Tapos mabigat siya sa ihanghang dyan sa puste or sa mga kahoy, mabigat siya, guys. Kaya mas maganda kung gagamit kayo ng fiber optic na wire. Okay, mga FOC tawag doon. Okay, so ipakita ko sa inyo. So since
wala akong fiber optic ngayon. Mag-splice pa lang tayo, sayang naman ang connector. Ito na lang patch cord ang gagamitin ko. So for example, ito yung fiber optic na nilatag natin. Usually sa fiber optic is meron yang isang messenger tapos isang core. Ayan, basic na fiber optic. Tapos in the end is meron naman tayong video dyan kung paano mag-terminate ng mga connector. So sa connector meron dalawang klase. Itong green is ang gold. Ayan, makita mo APC yan, APC connector. Tapos itong blue, yung blue pala, mas maganda guys kapag gagamit kayo ng MediaCon. Yes, parisan mo ng blue na connector which is UPC ang tawag doon. So example guys is ito na ating kabilaan na fiber optic. Ayan. So for example, meron tayong piso wifi na i-deploy doon sa kabilang kanto. So mula sa bahay is kuha ka ng UTP cable mula sa modem mo or switch hub. Tapos kunin mo yung A na MediaCon. So salpak mo dito sa RJ45 port yung UTP cable mula sa router mo, mula sa modem or modem, mga PLDT, Globe, mga Convergence, yung ISP mo ba, or sa mga switch hub mo dito. Tapos itong tandaan mo guys, A yan ha, itong fiber optic niya port dito, wala namang ibang port dyan. Ayan, so power naman ito. So choke mo lang dito. Ayan. So UTP is galing sa modem. Tapos pagdating mo doon sa kabilang dulo sa piso wifi, so syempre yung fiber optic natin is i-receive ng B. Ayan, B na MediaCon. Tapos insert mo lang dito. Ayan, so itong UTP cable nya is patungo na sa piso wifi mo. So kung nakabilan ka is possible sa uplink ng inyong router or Compass, CFN1 or Microtech. So sa uplink yan patungo. Or for example, pinaka basic is naka USB to LAN ka, patungo ito sa sa board na, sa OPI. Kaya mula dito sa MediaCon tapos sa board na itong RJ45 port ng ating B na MediaCon. Ayan. So lagyan mo ng power, of course, para mag-activate yung ating MediaCon. Tapos kapag goods ang kanyang guys, receive ng data dito sa fiber optic, tapos goods din yung OPI natin, yung window mo is okay naman, iilaw itong 6 na lights, green lights na ito. Once iilaw yung source yung green lights, tapos yung receiver na green lights din dito sa B na MediaCon, iilaw, goods na yan, meron na tayong internet. So parang lang siya, UTP cable na hinabaan mo. Okay, so hopefully guys is meron kayong idea na nakuha sa ating setup ngayon. Thank you so much for watching and see you next time sa ating next video. So welcome sa ating fiber optic world kapag magsimula kang mag-inquire sa ating mga MediaCon. So para mas maintindihan nyo guys kung ano ang pinagsasabi ko, ayan, so sinet up ko na lang mula sa aking router, mula sa aking modem, itong gray na UTP cable na to, patungo sa aking computer. Ayan, so makita mo yung ilaw. Ayan, goods ang kanyang connection, yung UTP tapos yung fiber, kasi nakailaw ang 6. Ayan, ito ang B side tapos ito ang A side. Ayan, so when guys failure yung aking UTP guys, hindi maayos pagka-insert. Ayan, so namatay yung tatlong ilaw. Ayan, so yan lang yung mga possible reason bakit pagtingin mo sa yung MediaCon ay mayroong ilaw na hindi naka-lights. So kung naman yung putol yung aking fiber optic or hindi maayos ang pagka-crimp, pagka-terminate, ayan, walang ilaw yung dalawa nasa FX na side. Tapos dito din sa A side, ayan, wala din. Okay, so dapat is good yung ating fiber optic, tapos good din yung UTP para ilaw yung dalawa. Ayan, so itong yellow na UTP guys is patungo sa aking computer. Ayan, so bunutin ko, nawala ang ilaw. Ayan, nawala ang ilaw. Tapos dito sa B side, ayan, meron siyang ilaw.
Yun guys, is meron siyang input sa UTP, tapos meron din siyang output sa fiber optic. Kaso nga lang, dito, yung fiber optic, walang nagre-receive. Ayan, hanggang MediaCon lang siya. Kasi nawala yung dalawang tatlong ilaw. Ayan. So kung bunutin ko to, ayan, isang ilaw na lang, power na lang yung natira. Ayan. Oops, hindi ba makita? I-off natin ang lights. Oh, ayan. So power na lang. Power na lang ang natira. At tapos, since naputol yung ating fiber optic guys, walang communication ng dalawang MediaCon, nawala rin yung effects, dalawang ilaw. Off natin. Oh, ayan. So, ang meron lamang is power, tapos UTP na light indicator niya. Okay, so ibalik natin ang ating connection. Ayan. So, good ang ilaw dito. Kabilaan, okay ang ilaw. So, try natin sa aking computer guys kung meron bang internet. Ayan. So, try natin YouTube. Alright, so sapat na natin ang ating dito guys. Hello sa ating ayan, so meron na tayong internet. Ayan. So marami tayong video guys, mga P2P na mga video. Ayan, sa mga hindi pa naka-visit, visit lang kayo sa ating profile. Tapos baka may mga idea kayo na mga katanungan kayo na masasagot dyan sa aking mga video. Okay, so usually is yung mga videos ko is pa sa aking base lang yung sa aking mga ginagawa araw-araw or mga setup ko dito sa bahay na posible tayo makakita ng alam nyo na kung anong hinahanap natin kapag gagawa tayo ng networks. Kapag nag-i-invest tayo ng mga gamit is usually sikita tayo dyan. Okay, so welcome sa ating mga newcomers sa fiber optic world, and hopefully is maging successful ang mga setup ninyo at tapos maging katulad na kayo ng PLDT at ni Globe. Ayun. So, sa mga hindi pa nakasubscribe guys, is please subscribe naman. Meron na tayong 686 subscriber ngayon. So, hopefully is ma-monetize na tayo ni YouTube sa ating mga videos. So, thank you so much. Meron din tayong Facebook page guys. Paki-follow na naman doon para ma-message nyo ako kapag may katanungan kayo sa mga basic na mga computer, mga PC wifi, mga repairs natin dyan. So, thank you so much and see you next time. So, ito ang pinaka-basic na networking guys sa ngayon. Okay? So, iba yung P2P at iba yung itong, ito ay P2P din pero wired. Okay? So, mas maganda yung mga signal nito, mas stable. So, see you next time and bye-bye!